Good morning, nagbabalik po ang Panahon TV. Sa puntong ito, alamin na po natin ang datos ng pag-asa tungkol po dito sa status ng mga monitor dams, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Luzon. Ngayon po, nakatutok pa rin tayo sa tatlong dams, kabilang po dito ang Magat Dam, Pantabangan at ganun din ang Angat Dam. Unahin po natin ito ang Angat Dam na matatagpuan po natin sa may Norzagaray, Bulacan. Ang main purpose po ng dam na ito ay ang pagbibigay po ng water supply dito sa atin sa Metro Manila at mga karating po natin lugar. Ayon po sa pag-asa, kahapon po araw ng Martes, meron po itong 212.47 meters at mula po sa kanyang water level na 212.22 meters noong December 22, nakitaan po natin yan ang pag-akyat sa level ng tubig na umabot ng 0.25 meters. Patuloy po natin yung babantayan dahil mas mataas na po ito sa kanyang flood season high water level na 210 meters. Ang ikalawang dam po na ating babantayan, ito naman po yung Magat Dam. Matatagpuan po natin ito sa bahagi naman ng Isabela. Ito naman po ang inaasahan ng ating mga kababayan para po yan sa irigasyon sa ating mga sakahan. Dito po yan sa bahagi ng Northern Luzon. Ayon po sa pag-asa, kahapon December 23, 2014, meron po yung 191.23 meters at noong December 22, meron po yung 191.02 meters. Ibig sabihin po nito, umakyat din ang water level by 0.21 meters at sa ngayon po ay patuloy po natin itong imomonitor sa tulong po ng pag-asa dahil ito po ay mas mataas na rin sa kanyang flood season high water level na 190 meters. At yung ikatong dam po na ating po nga minomonitor sa tulong pa rin po ng ating Weather Bureau ay ito nga Pantabangan Dam, matatagpuan po natin sa may Nueva Ecija. Ito naman po nga Central Luzon, inaasahan po kasi natin ito para po yan sa rice production dito sa ating bansa. Kaya napaka-importante ng dam na ito para sa ating mga kababayan. Kahapon po araw po ng Martes, meron po yan 204.70 meters at mula po sa kanyang water level na 204.74 meters noong December 22, nakitaan po natin ito ng pagbaba sa level ng tubig na umabot ng negative 0.04 meters. Magandang balita na rin po ang patuloy na pagbaba ng water level nito dahil naiiwasan po natin yung patuloy po nitong pag-akyat sa kanyang spilling level na 216 meters. Patuloy po kayong umantabay dito lang po sa Panahon TV para po malaman po natin ang updates ng pag-asa tungkol po dito sa status ng monitor dams dito po yan sa bahagi ng Luzon. At mga kababayan, dito po sa Panahon TV, hindi lang po tayo nakatutok sa lagay ng ating panahon. Nagmamonitor din po tayo dito po yan sa status naman ng Mayon Volcano. Base po sa datos ng PHIVOLCS as of December 23, 2014, nakataas po ang Alert Level 2 dito po yan sa nasabing bulkan. And for the past 24 hours mula po yan kahapon, naobserbahan po ng PHIVOLCS ang weak to moderate steaming activity at ito pong hazardous eruption na inaasahan po natin ay mas mababa na po ang panganib nito. Pero syempre patuloy po natin yung babantayan sa mga susunod na oras at araw. At patuloy pa rin po ang paglalabas ng pag-asa ng kanilang special weather forecast para po magabayan ang ating mga kababayan, lalong-lalo na po yan sa bahagi ng Albay. At para po sa araw na ito ng Miyerkules, inaasahan po natin ang maulap na kalangitan kaya paghandaan po ninyo ang mga pag-ulan at pagkidlat, pagkulog. Ito po agwat ng temperatura ay sa pagitan naman ng 23 to 30 degrees Celsius. At maliban po dito sa Mayon Volcano ay nakatutok rin po ang ating atensyon dito po sa Taal Volcano na matatagpuan po natin sa probinsya naman ng Batangas. Kahapon po nakataas ang alert level 1 at for the past 24 hours ay naobserbahan po ng PHIVOLCS ang isang volcanic earthquake at ganun din ang pagtaas sa water level nito at ang pagbaba naman sa acidity. So patuloy po kayong magbantay kasama po ang Panahon TV para po malaman po natin hindi lamang ang lagay ng ating panahon kundi ganun din ang kondisyon naman ng mga aktibong bulkan dito po yan sa Pilipinas. Marami pang dapat malaman, wag po kayo mag-aalis. Babalik pa po ang Panahon TV.